Okay, so again, good afternoon everyone. So we will be doing the quick recap about the fifth lesson in basic microeconomics, which is about consumer, producers, and efficiency of market. So dun sa nagdaan natin na lesson, na-discuss ko na yung mga important terms under welfare economics. Tungkol saan ba yung welfare economics na yan. And bago kasi natin maintindihan no, kung ano o paano natin gagamitin sa application yung consumer surplus, producer surplus, dapat maintindihan muna natin kung ano yung mga terms no, na kailangan nating matutunan prior to the application. No, so, ilan lang naman dito yung mga na-discuss natin or ilan lang naman yung mga terms na importanson this lesson. Una na dyan yung mga term na consumer, producer. Yan, usually yun naman yung napapag-ulit-ulit dun sa discussion na. Yan, all clear ba ako sa inyo mga anak, kasi medyo naglolo ko yung aking laptop. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, am I still around? Medyo mabagal yung internet dito sa office. Ayan, so sa learning objectives na pag-usapan na natin kung tungkol saan yung welfare economics, concept of producer surplus and consumer surplus, ano yung benevolent social planner, and also the evaluation of market equilibrium. So, yung concept ng demand curve, supply curve, and market equilibrium, this is somehow similar no sa pag-uusapan natin later on. Pero para dun sa mga students na hindi pa aware kung tungkol saan yung welfare economics at yung mga surplus na pag-uusapan, magdaanan muna natin yung mga important terms. No, so, yan, pinag-usapan natin yung welfare economics, and sinasabi natin sa welfare economics na ito yung pag-aaral na kung saan ay ina-allocate ng maayos yung resources para sa ikabubuti ng ekonomiya or ikabubuti ng lahat ng tao sa loob ng isang bansa. So, we can say that the welfare economics is fine, or a country experience a good welfare economics if there is an equality between the supply and also the demand in the market. No? So, hindi naman natin masasabi na porket kung may budget ang isang bansa na 100 million at binigyan yung bawat agencies ng 1 million ay magiging fair and just na yung sitwasyon ng isang ekonomiya. So, it still depends on the needs. It still depends on the utilization of the resources allocated per agency. Nabanggit ko last time na hindi porket pantay-pantay yung pagkakabigay ng budget, masasabi na natin na just or fair yung or okay yung sitwasyon ng isang ekonomiya. Like, for example, if there is a necessary to increase the budget for Department of Health, kung hindi naman kailangan ng malaking pondo ng DPWH para sa mga pagpapagawa ng mga kalsada, so might as well give it to the Department of Health dahil mas maraming tao yung nangangailangan ng funds no, for healthcare. So we can say that a country have a good welfare economics if the allocation of its resources is not been spoken or given equally, but rather allocated fairly depending on their needs. So, yun yung welfare economics. Pag-aaral kung paano i-allocate ng maayos yung resources para sa ikabubuti ng ekonomiya or ng mga tao sa loob ng isang bansa. So, next term is right price. No? So, yung right price from the word itself, no, napakadali namang unawain. Ito yung presyo na kung saan ay nagbabalanse yung supply na kayang ibigay ng mga suppliers or ng mga business owners at yung presyo ng bilihin na kaya or afford bilhin ng mga consumers. No, so, sinasabi dito na it maximizes the total welfare both of producers and consumers. And one of the roles of the government is to rule out the pricing. No? So, napag-usapan natin yun sa previous lesson natin na maraming roles yung government. And isa doon is yung stabilization of prices.
No, so we can say that a certain product is in the right price if that product follows the policies and guidelines supported by any agencies ng government, and dapat masasabi natin na nasa tamang presyong isang bilihin kung ang mga mamimili ay kayang bilhin yun at yung mga tindera ay kaya pa rin nilang ibenta dun sa specific na price. Like for example, may tinatawag tayo na suggested retail price. Now, when we talk about suggested retail price, those are the rulings or the price rulings of the government when it comes to commodities. Na kapag sinabi ng gobyerno na ang bentahan lang ng isang Emperador Lights ay 140 per 1 liter, ganun lang dapat ibebenta ng mga suppliers sa market at ganun lang din dapat bilhin ng mga consumers sa market. Kasi kapag naging 130 na siya, baka lugi naman na yung end ng mga business owners. Kung sakali naman na maging 200 na siya per bottle, parang talo naman na yung consumers kung bibili nila ng ganun yung presyo ng isang bote ng alak. So it still depends on the rulings and guidelines given by the government. And we can say that a specific product or service is in the right price if it balances the supplies and the demands inside the country. So, yun naman po yung right price. Madaling mga terms lang to, no? So, somehow common sense lang yung kailangan nating pairalin para dito sa mga terms na dinidiscuss ni Ma'am Shah. Ayan, next term is called consumer surplus. No, so, hindi ko na i-elaborate kung ano yun nandito sa PowerPoint, but it says that a consumer surplus is somehow the savings, somehow the amount of money that a consumer save whenever he or she is purchasing something. Now, for example, si Ma'am Shania ay nag-aalat ng 2,000 pesos sa kanyang skincare monthly. Sabihin na natin ganon. No, tapos yung skincare na binibili ni Ma'am Shah ay, like for example, this brand, yung Aveeno, ay 1,800 yung isang bote na malaki, yung moisturizer. So, since 2,000 pesos yung inaalat ko or yung somehow budget ko para sa skincare ko, tapos biglang nagkaroon ng discounted price sa Watsons, from 1,800 naging 1,600 na lang siya. So, yung consumer surplus ko doon, na imbis na sana magastos ko yung buong 2,000 dahil iyon naman yung inilaan kong pera para sa skincare, nabili ko siya ng 1,600. So, yung consumer surplus ko ay yung 400 pesos. Kasi sabi dito, consumer surplus is the amount a buyer is willing to pay for a good minus the amount they actually pays for it. No, i-minus mo yung presyo ng bilihin na gusto mo talagang bilhin doon sa amount na magkano yung budget mo para mabili yung certain na product na yon. So, sabi dito, it measures the benefit buyers receive from participating in the market. So, doon pa lang sa thought na meron kang natipid na 400, out of 2,000 na budget mo, 1,600 lang nabili mo. May benefit ka na doon as consumer. And yung tawag doon ay consumer surplus. No, so, I hope clear ako sa end nyo. No? So, para doon sa mga estudyante ko, most especially galing sa 2A, sana naiintindihan nyo yung concepts. Kasi sa 1A, napag-usapan na namin to ng nakaraang linggo. Ayan. So, next term is called willingness to pay. So, pakadali lang intindihin, kagustuhan mo sa pagbabayad. So, sabi dito, it measures how much buyer values the good. So, this infographic or table is used sa application nitong welfare economics. Kaya, kung ano yung nakikita nyong table dyan, yan din yung gagamitin natin later on dun sa discussion ng application. So, sabi dito, sa schedule, na meron daw album na ibinibenta sa market. So, sabihin na natin, K-pop fan sila. No, so, si John na buyer ay willing siyang magbayad ng $100 para dun sa album. Whatever it is na album. So, sabihin natin, NCT Dream album. Yan, $100 yung willing niyang ibayad. So, ibig sabihin, yun yung inaalat or
what do you call this? Yun yung gustong ibayad ni John para makuha niya yung album, $100. Si Paul naman ay $80. Si George ay $70 at si Ringo ay $50. No, so iba-iba sila ng willingness to pay kasi bilang tao, no, meron naman tayong iba't ibang kagustuhan talaga or pondo, no, na nilalaan para makuha natin yung mga gusto natin. Lalo na kung fan ka, di ba? So sabi dito, John bought the album for $80 and receives a consumer surplus of $20. No, so kanina nga yung konsepto ng consumer surplus is yung natipid, and sinasabi dito na doon sa table, nabenta daw pala yung album ng $80 lang. No, so si Paul or si John na ang willing ibayad ay $100 dahil yun yung kanyang willingness to pay, meron siyang consumer surplus na $20 kasi nga from $100 na tinipid niya, 80 lang yung pinanggastos niya. So meron siyang na-save pa na $20. So on the end of Paul, no, wala yung willingness to pay ni Paul na $80 ay nag-suffice lang, somehow nag-even out lang dun sa presyo ng album. No, dahil $80 yung sinave niya para mabili yung album at $80 din naman yung presyo ng album. So wala siyang consumer surplus na mako-consider kasi wala namang bumalik sa kanya. Walang benefit sa end ni Paul dahil kung magkano yung tinipid niya, yun din yung binayad niya. Sa end naman ni George, no, short pa siya ng $10. So ibig sabihin, kailangan niya pang magdagdag ng $10 para mabili yung album. So, yung concept ng consumer surplus doon ay wala pa din. Kasi wala naman siyang benefit. Kailangan niya pa maglabas ng extra $10. And same goes with Ringo. Kailangan niya pa magdagdag ng $30 because yung willingness to pay niya ay $50 lang. So, wag kayo malilito, no? So, yung difference kasi ng dalawa, when we talk about consumer surplus, we are dealing with the value. Ibig sabihin, may numerical value. No, na, kagaya nga nun dito sa, same, yes, pwede din dun sa concept ng bidding. Ang in-example, dito sa willingness to pay, ang in-example ko dito dun sa section ng 1A is yung stealing. Kuwari, di ba, nag-online shop kayo, nakakita kayo ng damit, gano'n. Tapos, sabi nung seller sa online shop, binibenta niya daw yung t-shirt ng 50 pesos. Tapos, pwedeng i-steal. Tapos, kung ano yung willingness to pay mo as consumer, mas tataas yung chances na manalo ka kung mas mataas yung ibabayad mo kay seller. Like, for example, ang ganda ng t-shirt na to. Gusto ni Ma'am Shania tong black t-shirt na to. Binibenta lang ng seller ng 50. So, para ma-close deal, pwede ko naman siyang bayaran na ng 50, kaso may stealing na process na ginagawa yung seller. So, sinabi ko na, may nag-mine. No, so, minay niya ng 50 pesos. Sabi ko, I will steal it, no, for the amount of 100 pesos. Siyempre, si seller, mas pipiliin niya yung end ni Ma'am siya na babayaran niya ng 100, 50 lang naman niya binibenta. Yung willingness to pay ko doon ay mataas, no? Yung measurement, no? yung kagustuhan kong mabili yung bagay na yun ay mataas kasi mataas din or malaki rin yung halaga ng willing kong ibayad. Tapos yung consumer surplus doon ay wala kasi wala ka namang na benefit mo, meron kang satisfaction na natanggap, pero in terms of money wala. Ang pinag-uusapan natin sa consumer surplus ay pera. Kung magkano yung natipid mo. Hindi naman ako nakatipid. Pero meron pa rin satisfaction on my end. May marginal benefit pa rin akong nakuha. So, yun naman yung concept ng stealing or sa bidding na comment na ni Josiah sa 8-call message. Yan. So, ulitin ko lang, no, when we talk about consumer surplus, we are dealing with numerical value. Magkano yung natipid talaga? Pera ang pinag-uusapan sa consumer surplus. Sa willingness to pay is yung measurement lang kung mas mataas ba yung willingness mo na bayaran yung isang bagay o mababa. So, somehow yung isa ay personality or behavior ng isang tao towards buying something. Yun yung willingness to pay. Tapos kapag consumer surplus naman, yun naman yung
value na natitipid natin kapag nag-purchase tayo ng something. So, I hope na clear siya sa end nyo. Yan. Next is the term producer surplus. So, kabaliktaran lang siya, di ba? Yung perspective ng consumer surplus ay sa end ng consumers, magkano yung natitipid natin kapag bumibili tayo ng something. Kapag producer surplus naman, magkano yung tinutubo pa nila bukod dun sa actual nakita nila as sellers. Like for example, yung isang tindera ng pastillas, na ang puhunan niya ay 200 pesos lang, pero kumita siya ng 450 pesos. Yung producer surplus niya ay yung 250. Kasi ang capital lang naman niya ay 200 pesos, pero may tinubo siya na another 250 kasi 450 yung kabuuang kita niya. So, yun yung producer surplus, yung tinubo ng seller sa pagbebenta ng mga bagay na tinitinda niya sa market. Sabi dito, the total revenue that a producer receives from selling goods minus the total cost of production equals the producer surplus. So, concept ng dalawa, consumer and producer, nagkaiba dahil yung isa ay sa end ng consumers, yung isa naman sa end ng suppliers. Yung isa ay yung natipid, dito naman sa producer surplus, yung tinubo. So, magkaiba siya na concepts. Next is the term cost, na alam ko namang sagsag na sa inyong lahat. So, when we say cost that is the value everything a seller must give up to produce a good. So, magkano yung ipamumuhunan ni seller? Magkano yung perang kailangan niya para ma-produce niya yung produkto na ibebenta niya sa market? Yun yung cost. Tayo namang mga consumers, ang tinitignan natin ay yung right price. Yung presyo kung magkano natin bibilhin. Sa end naman ng producers, cost. Magkano yung kailangan nilang ilabas na pera para somehow mabigyan nila ng pamuhunan yung negosyo na gusto nilang ibenta sa market. Magkaiba pa rin siya ng concept, right price and cost. So, magkaiba siya. And lastly, na important term, when we deal about welfare economics is the term benevolent social planner. So, sabi dito, it is an all-knowing, all-powerful, well-intentioned dictator. The planner wants to maximize the economic well-being of everyone in the society. The planner must decide how to measure the economic well-being of a society. So, for those students who are jotting down notes, when we say benevolent social planner, it is a mindset of a person that is ruling things or is making rules when it comes to policies and guidelines inside the government. So, kapag sinabi natin benevolent social planner, ikaw yung klase ng tao na inaalam mo lahat, may kapangyarihan ka sa lahat, at intentional kang diktador. Sa paanong paraan? Kasi kapag ka benevolent social planner, thinker, ang isang tao, alam nila or alam ng mga certain individuals na yun kung paano i-maximize sa maayos yung resources na meron ng isang bansa para sa ikabubuti ng kapakanan ng lahat ng tao sa society. And sinasabi dito na alam ng mga benevolent social planner paano susukatin yung pangangailangan ng bawat ahensya or bawat aspects na meron sa loob ng isang bansa. Like for example, a president should have a benevolent social planner thinking. Yung presidente ng bawat bansa dapat ganito mag-isip. Literal na meron silang power. Dapat alam nila lahat at dapat may pagkadiktador sila sa maayos na paraan. Dapat alam nila kung paano i-allocate ng maayos yung budget depending on the needs of each agencies. Kagaya ng example ko kanina, napakadaming ahensya ng gobyerno. Iba-iba. Meron tungkol sa healthcare, meron tungkol sa education, meron tungkol sa agriculture, meron tungkol sa marine, meron tungkol sa infrastructure, and so on. Napakadaming agencies ng government.
DepEd, DOH, Department of Finance, Department of Labor and Employment, and so on. No, so, as a president, dapat alam mo lahat, no, yung nangyayari doon sa bawat ahensya na yon, at ano-ano nga ba yung mga needs ng bawat agencies na yon. Kasi lahat tayong mga tao ay kakailanganin yung serbisyo na ino-offer ng bawat government agencies na iyon. No, kaya nga meron tayong tinatawag na national budget. No, hinahati, ina-allocate yung resources depende sa pangangailangan ng bawat agencies. No, and nakakatawang isipin kasi yung mga tunay, no, na essential na kailangan ng mga tao, yun pa yung hindi nakakadaman ng tamang budget na nagmumula sa government. No? Hindi ko naman nilalahat at hindi ko naman sinasabing basura yung budget hearing na ginagawa sa Senate, pero imagine, no, the core values and the core needs of all children sa Pilipinas ay yung right to education. Isipin na lang natin yun. Karapatan ng lahat mag-aral, ng mga bata nyo. Karapatan nyong mag-aral. Basic needs na natin yan somehow. Pero, tuwing iisipin, bakit nagkakaroon ng budget cut sa Department of Education? Bakit nagkaroon ng budget cut sa mga state universities and colleges? Na kung iisipin natin, napakalaking tulong, no, para sa mga mamamayang Pilipino ang magkaroon or makatamasan ng libreng pag-aaral sa kolehiyo. Kasi ito yung resort natin para magkaroon tayo ng magandang buhay pag meron tayong diploma. Yun nga yung laging sinasabi ng mga matatanda na hindi naman nag-work palagi. No? Hindi naman porket may diploma, meron ka ng entrance pass para sa magandang kinabukasan. No? Hindi naman siya ganon. Pero, malaking tulong, no, kung tapos ka ng kolehiyo para makahanap ka ng magandang trabaho, di man sa Pinas, sa ibang bansa man. No, pero kung iisipin mo, bakit nagkakaroon ng budget cut sa mga tunay na kailangan ng mga tao? No, kasi maaaring iba yung way of thinking ng mga nasa government, hindi talaga nila nararamdaman kung ano yung nararamdaman ng mga nasa laylayan, ng nasa masa, kasi hindi naman sila nandun. No, pero sa kabilang banda, dapat isipin nila ng maayos kung ito bang gagawin natin na to na budget cut sa mga ahensya ng gobyerno na ito, may maganda bang kahihintulutan o sadyang maapektuhan ng yung karamihan. No, kasi pag pinag-uusapan natin yung welfare economics, kapakanan ng tao, ng pag-aaral ng kapakanan ng tao, paano bubuti, base sa paano natin i-allocate yung resources. No, so, isipin nyo na lang nung naging presidente ako, tapos presidente si ma'am siya, dahil sa mahilig siyang magtanim, lahat na lang ng budget ilalagay ko sa Department of Agriculture. Trip ko yun, gusto ko yung mga root crops, gusto ko yung mga bigas, gusto ko yung pag-aani. Hindi naman po pwedeng ganon, no? Kasi hindi naman kapakanan lang ng mga magsasaka yung iniisip natin. No, meron pa rin tayong kapakanan ng mga batang may sakit, mga matatandang may maintenance, o kaya naman kapakanan ng mga estudyante, ng mga bata na may pangarap makatapos sa pag-aaral. So, sobrang dami, no, na dapat isipin ng mga tao na nagro-rule sa atin. At ganitong klaseng thinking dapat yung meron sila na all-knowing, ibig sabihin, aware sila sa lahat. All-powerful, ibig sabihin, may kapangyarihan sila, no? Meron silang somehow kakayahan, no, na baguhin, kakayahan na i-rule, no, maging superior dun sa certain na thing na yon, or dapat yung well-intentioned dictator, hindi naman siya negative word, yung well-intentioned dictator. Pag dictator lang, pangit, no, kasi when we talk about dictatorship, yung parang self-centered ka, ikaw lang nasusunod, lahat ng gusto mo, yun lang yung gagawin. Pero kapag well-intentioned dictator, dahil alam mo lahat, at may kapangyarihan ka na may baguhin sa mga bagay-bagay, yung kapangyarihan na meron ka, gagamitin mo intentionally para maisaayos na yung kalagayan ng isang grupo ng tao, isang grupo ng ahensya, isang organisasyon, no, dahil
ganun tumatakbo ang isang ekonomiya, 'di ba? So, kung babalikan nyo yung lesson natin nung una, 'di ba? It's not about the money. Hindi lang natin pinag-uusapan yung pera kapag pinag-uusapan natin yung economics. Hindi lang siya about sa financial wealth, no? Pasok din dito yung needs and wants ng tao. Pasok din dito yung welfare ng mga business owners. Pasok din dito yung kalagayan ng bawat household. No? So, napakadaming nasa loob ng isang ekonomiya. Kung hindi mo alam at hindi mo alam paano gagamitin yung kapangyarihan na meron ka bilang ikaw ay namumuno, bilang ikaw ay parte ng isang bansa, walang mangyayaring maayos. Hindi natin mahihit or hindi natin maaabot, maa-achieve yung welfare economics na tinatawag. Kasi hindi natin na-allocate ng maayos yung budget and hindi naman natin naisa sa ayos yung well-being or kapakanan ng bawat tao. No, so, yun lang yung mga concepts, no, na dapat nyong malaman prior to the discussion of application. So, meron ba kayong questions, clarifications, mga anak? So, you can press any emoticons there, thumbs up or heart kung wala naman kayong question. So that I can move, no, doon sa mismong discussion natin sa application. Ayan, so, dito pala sa ating in-call message, sinend ko yung attendance sheet. Sana ay nakikita nyo. So far ay 69 responses pa lang, pero tayo ay 91 dito sa amin. Ayan, so i-resend ko na lang para doon sa mga hindi makakita. Ayan, so I'll stop presenting this lesson 5 and we'll start presenting the application, no, for consumer, producer, and efficiency of market. So, ito mga anak, hindi to nalalayo sa konsepto ng demand curve and supply curve. Hindi siya nalalayo. So, actually, medyo torn ako, no, kung i-discuss ko talaga to online, pero I don't have choice dahil ito yung memo. Kailangan natin mag-online class. And to be honest, this is an easy one, no, to understand. Lalo na kung na-gets niyo yung concept ng demand curve and supply curve. No, madali to kasi na-discuss na natin, kumbaga, iintindihan nyo na yung konsepto ng paggawa ng demand curve and supply curve. No, so, recap lang tayo dun sa demand curve and supply curve. Panaalala nyo pa yung mga graphs na ginawa natin. No, so, we can consider the variables prices, quantity demanded, vertex, kapag ang pinag-uusapan natin ay demand curve. So, yung patayo, naguhit, ang laman niya ay presyo. Yung pahiga, naguhit, or pahalang naguhit, ang nakalagay na value ay quantity demanded. No, yung gitna, or yung zero, ay tinatawag na vertex. So, yun yung konsepto ng demand curve. Sa supply curve naman, same lang siya ng idea. Kapag patayo yung guhit, ang value na nakalagay ay price. And then yung gitna sa pagitan ng presyo at quantity supplied ay vertex din yung tawag. And then yung pahiga or yung pahalang na guhit, ang laman ay quantity supplied. So sana naaalala nyo pa, nire-recap lang natin yung idea ng demand curve and supply curve. So dito sa consumer surplus and producer surplus, same lang din siya ng ideology. Pareho lang na gumagawa tayo ng guhit, gumagawa tayo ng curves or ng graph, pero ang ilalagay natin ay presyo, ganun din, presyo, at quantity demanded din, and then yung vertex din. Naiiba lang yung variables na ginagamit. So, dati, kapag P, nakalagay ay price, kapag QD, nakalagay ay quantity demanded. Pero, hindi natin nilalagyan ng label, no, yung numbers in between. Like, for example, dun sa ginagamit natin dati, na kapag ang presyo ng kandila ay 5 piso, ang bibili ay 100 tao. Di naman natin ini-specify na 100 person or 100 people yung willing bumili. At hindi naman natin in-specify na kapag tumaas ng 10 piso yung presyo ng kandila, 50 na lang yung, or 80 people na lang ibibili. Hindi naman natin
nilalagyan nyo ng labels. Ang ginagamit nating labels doon ay yung mga points, o yung mga equilibrium, changes in quantity demanded one, yun yung mga label na ginagamit natin doon. Pero this time, no, dito sa concept or sa concept ng consumer surplus and producer surplus, bubuuin na natin yung labels. No, na kapag sinabi na ang consumer surplus ni John ay 20, lalagay talaga natin doon na consumer surplus of John in between 80 in between 100 and 80. I-specify na talaga natin, ito pala yung natipid ni John, $20, kasi gagamitan na natin siya ng value. No, gagamitan na natin siya ng value. And I do hope na yung cursor ko ay nakikita nyo, kasi gagamitin ko yung cursor ko sa pag-ikot or pagbilog ng mga dinidiscuss ko na parts. Ayan, so sinabi ko nga kanina na ang gagamitin pa rin nating example ay yung nandun sa discussion ng lesson 5. No? So, dito sa willingness to pay natin, na-discuss ko na 100 yung tinipid ni John, tapos, or yung tinabi ni John para makabili ng album, tapos, binenta yung album ng $80 lang. So, merong consumer surplus si John na 20. Si Paul naman ay sakto lang, wala siyang sukli. Si George short pa ng $10, si Ringo ay short pa ng $30. No, so, sa concept ng consumer surplus, sabi dito, it is closely related to the demand curve for a product. Malapit, similar, yung idea ng consumer surplus sa demand curve. No, so, using the demand curve to measure the consumer surplus. No, so, meron tayong mga infographics, may schedules pa rin tayo na gagamitin. Ang tawag dito ay demand schedule. So, doon daw sa presyo na more than $100, wala daw willing bumili. Which is true, no? Kasi sinabi natin sa una na ang willing lang naman ibayad ni John ay $100. No, kung higit $100 yung presyo, di naman na siya, wala naman ng willing bumili. So, the quantity demanded there is 0. Kapag naman yung presyo ay around $80 to $100, meaning mas mataas, no? Sa $80, papunta ng $100, ang willing bumili ay si John, isa lang siya, so may quantity demanded na 1. Kapag ka naman yung price range ay $70 to $80, ang willing nang bumili ay dalawa, which is si John and si Paul. Dahil si John, ang inoffer niya or ang tinipid niya sa kanyang pera ay $100 para mabili yung album. Si Paul naman ay saktong $80 yung tinipid para makabili ng album. So, from 1 QD, naging 2 na yung QD. Pero, well-labeled na siya. Na si John at si Paul ang buyers ng certain na album na yun sa presyong $70 to $80. No, kung yung price range naman daw ay pumasok sa $50 to $70, ang quantity demanded na ay 3. No, kasi sabi natin dun sa measurement ng willingness to pay, si George ay meron siyang inalat na $50 para dun sa album. Si John ay $100 at si Paul ay $80. So, tatlo na silang may kayang bumili nung album. Base dito sa presyo ng $50 to $70. And kung less than $50 naman, yung presyo ng album, kasama na si Ringo doon sa willing bumili or doon sa buyer. Kasi ang budget ni Ringo ay $50 lang. So, kung less than $50 daw, 4 na silang willing bumili nung album. So, yung QD ay naging 4. So, kung ihahalili nyo sa demand curve, wala naman tayong in-specify doon na price range. Nilagay lang natin doon na specifically kung magkano yung presyo, ilan yung willing bumili. Yun yung ginamit natin sa demand curve. Pero dito sa consumer surplus, inaalam natin kung magkano yung natipid at ilan yung may kayang bumili doon sa certain product na iyon. Depende sa galaw ng presyo. Naiintindihan pa ako mga anak. Heart nga, feeling ko nalilito na kayo.
So, kumbaga dito sa consumer surplus, mas detailed tayo, no? Compared dun sa, mas detailed tayo compared dun sa demand curve. No, kasi sa demand curve, inalam lang natin ilan yung kayang bumili sa gantong presyo. Dito sa consumer surplus, kung ganito yung presyo ng bilihin, magkano ang willing bayaran ng mga tao at ilan sa kanila yung may kayang bumili at sino-sino doon. Ganun. So, ini-specify na natin talaga yung bawat variable, bawat label ng mga tao. No, so, wag kayong kabahan, no? I'm just teaching this application on consumer surplus and producer surplus, but I will not include this in your finals exam. Hindi ko to i-include. Yung concepts lang ang i-include ko. Dahil sa quiz na lang natin siya i-apply. No? Para hindi na maulit yung nangyari nung nakaraang midterms na kapos yung oras, no? sa pag-e-exam. So, I decided na wag na lang natin siyang isama sa exam at ilagay na lang natin siya sa quiz. So, pero kapag may questions kayo or nalilito, no, mag-raise lang kayo ng questions. Pero ayun nga, pasensya na kung hindi ko mabigyan ng justice masyado yung pagtuturo nito dahil mas feeling ko mas magigets niyo kung actual ko tinuro. Pero hapyawan na lang natin sa susunod na lesson or sa susunod na meeting. Ayan, so ganito yung itsura ng isang curve. Ayan, demand curve to measure consumer surplus. Now, we will still use the idea of a demand curve na yung patay yung guhit, ang nakalagay ay price. Ito, sana nakikita nyo yung arrows, ay yung aking cursor. Tapos, ito ay vertex pa rin ang tawag, yung 0, tapos yung quantity ng albums. So, ibig sabihin yan, apat na album, no, yung pwedeng bilhin. Depende sa presyo ng album. No, so, parang, in-specify lang natin yung mga napag-usapan kanina. Nilist down natin yung price. Sa presyo, ang nakalagay lang ay 180, 70, and 50. No, nakalagay dito na 100 hanggang 50 dahil nakalagay sa schedule or nakalagay dito sa demand schedule na ang presyo ay 100 hanggang 50. Pero, in-specify natin lahat ng numbers na nakita. Unlike dati, no, na kapag sinabi kung pag by 50s, no, 100, 150, 200, 250, ganon. Dito kasi, na-specify lang naman dun sa unang schedule na ang willing ibayad ay 100, isang 80, isang 50, no, isang 50, tapos isang 70, yung nakalagay sa schedule kanina. Pero dito, naglagay pa tayo ng iba pa, no, dahil may 70 na included dito, may 50 na included dito, at may less. Pero hindi na natin in-specify, no, yung mga 40, 30, ganyan. Nilagay lang natin mismo kung ano yung mga prices na included sa schedule. So, same thought lang siya sa demand curve. Tapos, kinaibahan lang din, no, we are not using curves. Ibig sabihin, hindi tayo naglalagay ng guhit na parang sandwich, hindi tayo naglalagay ng guhit na parang magmukha siyang triangle, but rather, we are using solid lines. Tapos, nilalagay natin yung labels. Diba? Sabi natin dito, kapag more than 100 yung price, wala namang magde-demand. So, walang nakaspecify na name. Walang nakaspecify na name dito sa first or sa first arrow sa taas. Pero nung natapat na yung solid lines sa $100, may nakalagay na John's willingness to pay is 1. Siya lang mag-isa sa presyong $100. Kasi yun yung nakaspecify sa ating schedule. Tapos, nag-create tayo ng lines. Tapos, gumuhit ulit tayo ng isang solid line. No, sa 80. Sabi dito, dahil iyon din ay willingness to pay ni Paul. So, pangalawa na si Paul.
Kaya nakalagay ay 2 sa anong presyo? $80. Doon naman sa pangatlong solid lines na nakatapat sa 70, nakalagay ay George willingness to pay, at ibig sabihin itong 3 ay tatlo silang willing bumili kapag ang halaga ay 70. At sa 50 naman, may solid lines pa rin na nakalagay. Tapos, ang willingness to pay ay 4 dahil si Ringo din ay included na sa halagang $50 ng album. So, kung makikita nyo, nakapunto pa rin naman. John's willingness to pay is 1. Kapag 100, nakapunto pa rin naman siya sa 1. Same goes with 80. Nakapunto kay Paul na 2. Dalawa yun nandito sa ilalim. So, ibig sabihin, dalawa silang willing bumili. Si Paul at si John. Tapos, naging 70, tatlo na yung willing bumili kasi na-include na si George. Sa 50 naman, naging 4 na dahil kasama na rin si Ringo sa willing bumili ng album. So, same thought lang din siya no, sa demand curve. Ang kinaibahan lang, hindi na natin nilalagyan ng guhit para magmukha siyang triangle. No, yung mismong curve. Hindi na natin siya nilalagyan ng paganon. Kasi, this entails that the movement no, from this high price pababa, ibig sabihin yan, demand curve na siya. No, kasi di ba sabi ko sa inyo, ang makakapagpamali sa isang talagyan ng tamang guhit. Yung tamang guhit from the price up to the QD. Diba, ganun yung itsura ng demand curve. Pero dito, nakikita naman natin na yung changes ay downslope, ibig sabihin pababa, kasi ang presyo ay pababa. Galing sa mataas na presyo, pababa. Mas dumadami yung willing mag-demand. No, so, sa end ng mga what do you call this? Yung mga nagbabasa, sa end ng mga nagbabasa ng mga econometrics, sa end ng mga economists, nagigets na nila yan kasi downward slope. Ibig sabihin, demand curve yung pinapakita ng isang curve na ito. Through using or through measuring the consumer surplus. No, so, same idea lang siya. Ang kinaibahan lang, well-labeled na. Hindi lang tayo naglalagay ng John's WTP 100. Hindi siya ganon. Ini-specify natin ang gusto kung sino at ilan yung willing bumili ng certain product sa isang certain na price. So, iyon yung, or ganitong itsura ng isang demand curve kapag ang measure natin ay consumer surplus. Meron po ba kayong questions? Pwede kayong mag-heart if nagigets, like. Yan, so, once na malito, no, you can review this. You can review this recording. No, kasi isi-save ko naman to at ipopost ko. Ayan. So, jump in na tayo dun sa susunod, no. So, we will practice this, mga anak. Bibigyan ko kayo ng activity na gagawin sa bahay, no, para dito, para ma-practice nyo. Hindi ko na lang tataasan yung scoring, no, para hindi masyado makahatak sa inyong grades. Pero, ayun, practicein nyo sa bahay itong paggawa ng demand curve in measuring consumer surplus. So, yan. So, sabi natin dito, di ba kanina, na merong consumer surplus si John. No, kasi ang price naman ng album ay 80 lang. So, sana nakita niyo cursor ko. 80 lang. At ang willing ibayad ni John ay 100. So, meron siyang consumer surplus na 20. Ilalagay niyo lang din doon yung amount or yung value ng consumer surplus. So, in between ay 20. Ito lang po yung consumer surplus. No, hindi natin lalagyan yung 8, in between 80 and 70 ng 10 dito. Hindi natin lalagyan ng 20 din. Yung in between 50 and 70. No, kasi, we can never call that the amount of 10 in between 80 and 70 and the 20 in between 70 and 50 consumer surplus. Di natin siya matatawag na ganun kasi yung presyo ng album ay 80. So, hindi naman tayo nakatipid ng 10 piso or 10 dolyar. Hindi rin naman tayo nakatipid ng $20.
kapag ka presyo dun sa certain price na kung magkano binebenta yung product, talo ka pa, no? Magdadagdag ka pa. So, yung consumer surplus lang ilalagyan ng value, which is the $20 in between 180 sa end ni John. Kasi siya lang yung merong consumer surplus. No, so, balikan natin yung concept kanina. Ito yung itsura ng demand curve. Yung 20 ay nandito lang. Hindi natin to lalagyan. Hindi rin natin to lalagyan. Kasi wala naman tayong surplus dyan. Dito lang tayo nagkaroon. Kasi may natipid si John na $20. Nagigets po? Nagigets? Mga anak, o nalilito na. So, syempre, kapag nalagyan natin ng value to, nilagyan nyo to ng 10, nilagyan nyo to ng 20, may mali na doon sa ginap to measure demand curve to measure consumer surplus. Kasi basa nyo sa mga economists na may natipid na $10, may natipid na $20. Tapos yun dun sa taas, $20 din yung natipid. So, how come na may natipid yung mga nasa ilalim? Eh, yung presyo ng album ay $80. So, ini-specify lang natin siya sa kung saan talaga merong natipid si consumer. Yan. Dito naman, sa measuring consumer surplus with the demand curve, the graph shows consumer surplus when the price is 70. No? So, pinapakita naman dito as example kung sakali naman daw na ang presyo nung album ay $70. No? Kanina 80, ngayon 70. So, sabi dito na si John ay may consumer surplus na 30, which is true. No? Kasi kanina na $80 yung bentahan, meron si John na consumer surplus na 20, ngayon na 70 na yung bentahan. Siyempre, 30 na yung kanyang consumer surplus kasi nakatipid siya ng $30 dahil $100 ngayon willing niyang i-spend. No, tapos, si Paul, no, sabi natin kanina dun sa schedule, ang willing ibayad ni Paul ay $80. No, dun sa unang concept, sakto yung pambayad niya. $80 yung album, $80 din yung pera ni Paul. Dito sa pangalawang given, dahil 70 na lang yung price, may consumer surplus si Paul na $10. So, ibig sabihin, may matitipid siya na $10. Kaya yung total na consumer surplus ni Paul at ni John ay $40. Ipag-a-add lang natin yung total consumer surplus. Magkano yung natipid ni John, magkano yung natipid ni Paul. Tapos, in-specify lang natin sa loob ng curve, yung total consumer surplus na 40. Add lang natin yung 30 ni John at yung 10 ni Paul. So, ganun lang din siya. Well-labeled din siya. So, iba, nagkaroon ng changes dito sa demand curve dahil nagkaroon ng changes sa price. So, may maipapakita tayong bagong consumer surplus kasi may na-add na tayo. No, dahil may natipid na rin si Paul. Kanina kasi si John lang yung may natipid. No, so, sabi nga dito, the area above the price and below the demand curve equals the total area of the two triangles. John's consumer surplus is 30 and Paul's is $10. This area equals a total of $40. Ito daw triangle na ito, yung kulay pula na nakikita nyo, na nasa ilalim ni John at nasa ilalim ni Paul, ay may total na 40. Dahil iyon yung kanilang total consumer surplus. So, naiba lang, nagkaroon ng changes dun sa demand curve because nagkaroon ng changes sa price ng album. So, mapapractice natin to ng gusto, no? At malalaman nyo na palaki ng palaki pala yung triangle. Itong pula na to. Triangle yung tawag dyan, obviously. So, nagkakaroon ng changes sa triangles, depending on the changes of the commodities price, no? Yung presyo ng bilihin.
No, so, sa demand curve kasi, napapakita natin na may changes dahil nililabelan lang natin ng CQD1. So, ibig sabihin, from this equilibrium, nagkaroon ng unang pagbabago dahil nagbago yung presyo. Dito naman, kapag pinag-uusapan natin yung consumer surplus, papakita natin ng panibagong curve ulit. No, gagawa uli kayo ng panibagong curve. Hindi lang tayo nag-specify ng mga points dun sa changes. But rather, kung merong changes no, na nangyayari doon sa price, magguguhit at guguhit kayo ng bagong curve. Kasi naiiba yung consumer surplus na ini-indicate dun sa isang demand curve. No, unlike dun sa una nating na practice, no, sa unang second lesson natin, points ang ginagamit natin to portray the changes, no, para mapakita yung changes. Dito sa measuring consumer surplus with the demand curve, we will create new demand curve to show the changes. So, papakita tayo ng iba. Kapag doon sa activity, nakita nyo na 3 beses nagbago yung presyo. So, ibig sabihin, 3 beses kung makikita yung demand curve. Kasi yung consumer surplus ng mga iyon ay nagbabago. Depende dun sa kakayahan ng tao na mabili yung certain product na iyon. So, I hope nagigets nyo pa ako, mga anak. Ayan. So, yun. How a lower price raises consumer surplus. How much does buyers' well-being rise in response to a lower price? No, so, ito ay somehow zinum na no, yung demand curve. At pinakita dito na sa T1 or sa price 1 ay merong consumer surplus. Typically, our typical demand curve. Nagpapakita ng isang typical demand curve kapag may nabuong triangle from A, B to C sa price 1 and sa quantity 1. No, so, itong consumer surplus na to or yung itsura ng infographics na ito ay pinapakita ang willingness to pay ni John. No, kasi galing sa mataas na presyo or at this price is more than 100. The price 1 is 100. Tapos itong C, ito ay si John, di ba? Ito ay si John. Dahil siya lang ang kauna-unahang willing or kayang bumili ng album. Itong triangle na ito, pinapakita ang isang typical demand curve ng consumer surplus. No, so, comparing to this triangle, kita niyo yung pula na ito, mukha siyang hinigang triangle. So, ibig sabihin, hindi siya yung typical na demand curve kasi nagkaroon ng changes. Nagkaroon ng changes dito kasi nagkaroon na rin ng consumer surplus si Paul na $10. No? So, yung nagmula sa ganitong klaseng triangle na si Paul pa lang or si John pa lang yung nakaka-afford, nagkaroon ng changes, hindi na mukhang typical na demand curve or triangle yung itsura sa loob ng demand curve. No, so, huwag kayong malito mga anak. So, hindi naman natin kailangan i-reiterate itong mga letters na A, B, C. No, so, ipinapakita ko lang dito sa ating PowerPoint presentation na yung typical demand curve ng consumer surplus ay ganito ang itsura. No, parang nasa tip ng curve yung triangle. Kapag nagkaroon ng changes, ihiga nyo lang. Nahiga siya. Nagkaroon ng changes dahil meron ng surplus na na-experience yung another na consumer. From this triangle, imagine niyo kung nakita niyo yung cursor ko, 100 yung willing ibayad. Tapos, ilalagay lang natin dito hanggang 81. Imagine niyo na lang may 81 dyan. Yun yung itsura ng triangle na typical sa demand curve. Kapag consumer surplus yung pinag-uusapan, dito siya. Pero nagkaroon ng changes, nag-iba yung itsura ng triangle. No, so, ulitin ko lang, we will practice this sa susunod na meeting. Mas madali no, na i-discuss to ng nasa whiteboard. Pero, I do hope na nagigets nyo yung point. No? Yung triangles, para saan ba yung triangles. Ayan. Pero,
on the activity that you will do or take home activity, gagawin lang natin ito, yung typical na demand curve in measuring consumer surplus. Ito lang yung gagawin natin. Hindi naman natin kailangan i-reiterate yung mga triangle, kailangan i-drawing yung mga triangles, except this one, na kapag nagkaroon ng changes sa price, no? Kailangan may mapakita tayong total consumer surplus. Yan. Mayroon ba kayong question dito sa part na to, mga anak? Or nalilito na? Hello, guys, girls, and gays. Yan. Ulitin ko lang, we will practice this, no, when I don't know when, kung kailan tayo magkakaroon ng face-to-face classes, pero we will practice this. And you can review this PowerPoint or this recording. No? I will post this sa aking YouTube channel later. Ayan, so, we will go now to the producer surplus. No? So, the producer surplus is somehow similar with supply curve. No? Kasi pinag-uusapan natin dito ay yung end ng mga business owners. No? So, doon sa given sa lesson 5, merong supply schedule na binigay doon and supply curve na kailangan gawin. No, so, dito sa example natin na to, nakalagay, the supply schedule is derived from the cost of the 4 painters. Producer surplus is closely related to supply curve. So, imagine niyo na lang itong supply schedule na to ay yung number ng mga tao or number ng mga painters na kung sa ganitong presyo sila babayaran, willing silang mag-paint. Kapag $900 or more, ang willing magpinta ng, sabihin natin bahay, ang willing magpinta ng bahay ay si Grandpa, si Georgia, si Frida, si Mary. Tapos, kung around $800 to $900 naman yung presyo na ibabayad dun sa painter, ang willing na lang mag-paint ay 3. Si Grandpa, si Georgia, at si Frida. Wala na si Mary. So, ibig sabihin si Mary ay mataas ang talent fee kasi gusto niya ay $900 or more. Kapag naman $600 to $800 naman yung presyo or yung bayad dun sa painter, ang willing na lang mag-paint ay si Grandpa and si Georgia. So, yung quantity supplied ay bumababa. From 4, naging 3 kasi nawala si Mary. Naging 2 dahil nawala si Frida. Kapag ka naman $500 to $600, ang willing na lang mag-paint ng bahay ay si Grandpa. So, yung quantity supplied ay isa na lang kasi si Grandpa na lang yung willing mag-paint. And kung less than $500 naman, $500 yung ibabayad dun sa pagpipinta ng bahay, ay wala nang willing mag-paint. So, 0 or none. So, same idea lang din siya. No, dito kasi ang pinag-uusapan natin, kung doon sa demand curve, mentras mataas yung presyo ng bilihin, ay mas oonti yung willing bumili. And that's the reality of life. No? Kapag mahal ang presyo, onti lang talaga yung willing bumili. Dito naman sa producer surplus, kung mas tumataas, no, yung kikitain ng mga sellers, ng mga business owners, mas marami yung willing magbenta or willing gumawa ng trabaho. Kung mas mababa yung ibabayad sa kanila, syempre, dadating sa punto na wala na lang gustong mag-accept ng work. No, ganun naman yung thought dun sa producer surplus. So, kung babalikan nyo sa law of supply and law of demand, sa law of demand, when the price is low, no, when the price is low, the demand is high. And when the price is high, the demand is low. Dito naman, sa end naman ng producers, when the price is high, the supply is high. So, ibig sabihin, kung mataas yung presyo, mataas ang supply. When the price is low, the supply is low. Konti yung willing ibenta kasi mura yung bilihin or mura yung presyo ng bilihin. So, same idea lang siya sa supply curve. So, paano natin siya gagamitin sa supply curve, yung producer surplus? No, galing naman sa taas, or galing dito sa baba, galing dito sa baba, pataas, upward slope. Kasi nung dito sa 500, no, 0, may solid lines dito, di ba? Mayroon tayong solid lines. From, if
No, the professional fee na mare-receive ng painter ay 500 lang. Zero yung willing mag-paint. So, nakatutok siya sa zero. Kapag ka naman nasa 500 to 600 yung presyo, sabi natin kanina sa schedule ay ganun. Kapag around 500 to 600, willing nang mag-paint si grandpa. So, nakalagay dito ay grandpa's cost. Yan. Tapos nakatutok sa 1. Yung 600 naman, dahil nakalagay na sa supply schedule na from 600 to 800 na price, ang willing ng mag-paint ay si Grandpa and si Georgia, nakalagay na si Georgia's cost. No, yung around 600 lang. Kasi si Grandpa ay nakaplat na sa 500. So, bakit, kung tatanungin niyo ako, ma'am, bakit hindi po nilagay na Grandpa and Georgia's cost? No, kasi ang gusto naman nating ipakita sa supply curve is sino na yung willing magbenta or sino na yung willing gumawa ng trabaho kapag yun lang yung ibabayad natin doon sa kailangan nating work. No? Kung ilalagay natin to sa end ng, sabihin natin, chicken. No, ang presyo ng chicken ay piso. Kapag binenta ng piso, ang willing magbenta ay si grandpa. Si grandpa lang. Pero kung gagawin nating dos yung benta, willing nang magbenta rin si Georgia. Pero kayang bilhin ng piso o sa halagang piso, pinibenta ni grand, ilagay doon sa unlike doon sa consumer service na ini-reiterate natin kung ilan yung willing bumili kasi nandun nga yung thought ng bidding. Dito naman sa end ng supply curve to measure the producer surplus, sino-sino kaya yung mga establishment, sino-sino mga tao, yung ganito yung klase, kapag ganitong klase yung presyo, yung binili yung product or ibinenta, ganitong presyo nila ibibenta yung product, sino mga businesses kaya yung willing magbenta na ganun yung presyo. No, kaya ini-reiterate natin na sa murang halaga, pwede mo na makuha si grandpa. Nalito na yung nalito na ako, grandma and grandpa yung nakalagay. No, so, dun sa pangalawa, si Georgia lang yung nakalagay. Nung nasa around 800 na, si Frida ang nakalagay. Kasi dun sa pangatlo na, or sa pangalawa na nakalagay sa supply schedule natin, na around 800 to 900, nadagdag na si Frida. Tapos, sa pinakataas, si Mary. No, kasi mataas yung talent fee ni Mary. So, 900. No, kung ikaw ay klase ako, nagpapagawa ako ng bahay. Tapos, gusto kong makamura. Kailangan kong, nagbibid ako, nagka-canvas ako ng mga painter. Ang hinanap ko ay 4, o ang nahanap ko ay 4. Kung gusto kong makamura, sige, si grandpa ang magpipinta. Pero baka naman mamaya, mas professional si Mary, kaya siya mahal. So, may mga reasons, di ba, kung bakit nagkakaroon ng changes in supply, nagkakaroon ng determinants of demand, nagkakaroon ng reason kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa mga businesses. So, we can never tell the reason kung bakit mahal si Mary. Pwedeng mataas ang professional fee niya, maganda credentials niya, tapos si grandpa, hobby niya lang talaga magpinta, kaya bayaran mo man siya ng maliit, okay lang sa kanya, hobby niya lang naman magpinta. No, so, ganito yung itsura naman ng supply curve to measure producer surplus. No, from zero pataas. Kasi, mas tumataas yung presyo, mas dumadami din naman yung tao na willing magbenta or willing gumawa ng trabaho. Ano sabi dyan? Price of house painting. No, so, unlike dun sa consumer surplus, tayo ay nagmula sa taas, pababa. Tayo ay nagmula sa mataas na presyo, yung willing ibayad, magkano yung natipid, tas ilang tao na. No, habang bumababa, mas dumadami yung tao na willing bumili ng album. Depende sa presyo. Dito naman, mentras mababa yung presyo, mas konti naman yung willing magpinta ng bahay. Kasi syempre, sa end ng mga businesses, mas malaki yung kikitain nila, mas dun sila magtatrabaho.
So, yun naman siya. Ito naman yung itsura ng producer surplus. Medyo hawig din naman siya dun sa kanina. Ang kinaibahan lang, yan, yung curves niya, yung changes niya, pataas, no? Parang pa ganun pa rin siya. Kung naalala niyo yung supply curve, nilalagay natin yung guhit galing sa 0, pataas. Diba? From vertex, pataas. Yun yung supply curve. Kapag demand curve, away from the vertex, galing sa taas ng presyo, pababa, doon sa quantity. So, ganun pa rin naman yung itsura niya. Parang supply curve pa din. Yan. So, since well-labeled tayo dito, no, nailagay na natin yung cost ni Grandpa, yung cost ni Georgia, cost ni Frida, and yung cost ni Mary, i-point out nyo lang doon sa curve kung magkano, no, yung changes, yan, producer surplus in between the painters. In between the painters. No, for example, on this end, sa pagitan ni Grandpa at ni Georgia, magkano kaya yung difference? No, sabi dito, around 500 to 600, pwede mo nang pagpintahin si Grandpa. Pero si Georgia, from 600 to 800. So, from this na 600 to 800, ang difference nila ay 200. So, in between Grandma and Georgia, in this space, lalagay nyo yung 200 na producer surplus. So, nakalagay dito na may 200 na surplus in between them. Ito. So, dito naman, kaya siya naging 500, no, kasi, kaya siya naging 500, kasi around, this, na meron ng consumer surplus si Grandpa, no, kasi willing naman siyang magpinta ng $500 lang, pero ang nakalagay sa range ay 500 to 600. No? So, kung babayaran siya ng 600, meron na siyang surplus na, producer surplus na 100. Tapos, dito naman ay 600 to 800 na cost na rin ni Georgia. So, i-add up nyo lang palagi kung magkano yung mga differences nila. No? So, para mas madali nyo magets kung ano yung mga presyo, tignan nyo na lang yung price range in between values. Kay Grandpa, 500 to 600. So, sa space niya, may nakalagay, no, sa space dito, may nakalagay na 100 PS. Dito naman kay Georgia, from 600 to 800, meron siyang producer surplus na 200. No? Kasi, magkano man ibayad sa kanya dyan, meron na siyang kinita o tinubo na $200. Kasi willing naman siya magpabayad ng 600. Pero kung 800 ibabayad sa kanya, may tutuboy na siyang 200. So, same goes with Frida, and ang hindi lang magkakaroon ng producer surplus ay si Mary. No, kasi wala namang inira-iterate o wala namang inilagay sa schedule na willing magbayad ng more na para lang kay Mary. No, wala namang sinabing ganun. Basta pag sinabing 900, yun na yung cost ni Mary. So, yung producer surplus niya ay wala. So, maliit lang. Yan. Basta, isa-sum up nyo lang, no, isa-subtract nyo, rather, kung magkano yung amounts ng mga kikitain ng bawat painters. Tapos, ilalagay nyo lang dyan, in between. No, so, yun lang naman yung itsura ng producer surplus. No, so, later on, I will check on my activity kung medyo mahirap yung nagawa ko. I-practice na lang natin ng mas madali. No, hindi ko na lang lalagyan ng points. Sige, i-practice na lang. I-require ko na lang kayong ipasa lahat yun online. Para makita ko lang kung nagets nyo yung flow ng discussion natin. Pero, yung application na ito ay papracticein pa natin ng gusto kapag nakita-kita tayo sa susunod na meet. No, so, it's already 4:30. Etong market equilibrium, same thought lang siya. Same thought lang siya dun sa napag-aralan natin dati, kung saan magmi-meet, no, si
si consumer surplus at si producer surplus. Ang kinaibahan lang dito sa discussion natin ng consumer and producer surplus, hindi kasi natin parehong ginagamit yung amounts. No? Like for example, yung presyo kanina, yung presyo doon sa albums, di ba, ang nakalagay ay 100, 80, 70, 50. Tapos yung nakalagay naman na price dito kay producer surplus ay 500, 600, 700, iba. So, hindi natin pwedeng ilagay yung numbers. Kaya, ang ginagamit natin ay letters. Tapos, pinapakita natin consumer surplus. Diba, kung maaalala nyo dun sa discussion natin kanina, na ang itsura gel na ito, natin na dito natin na meron napakita na merong consumer surplus. No, kung naalala niyo yung kay John, no, yung presyo na 80, tapos ito yung willingness to pay ni John, nasa 100, tapos quantity ay yung producer surplus, ay nandito, no, kay grandpa naman. So galing sa presyo na 500, no, si grandpa ay pwede na nating enter kasi from 500 ng surplus, meron pa na 100. So yun yung unang napakita, namubo yung mga business owners, kaya na surplus at producer surplus, at wala sa taas. So nabanggit ko kanina na si Mary ay hindi magkakaroon ng producer surplus, no, dahil siya ay, yun ay maximum na willing ibayad ng mga tao, $900, 500 pa, 500, 600, hanggang 600 siya kaya. So, doon napakita yung equilibrium. Dito sa point na to, nagkita yung consumer surplus at producer surplus. Ini-indicate lang natin sa letters kung ano ba yung mga variables na yon. Ang nakalagay sa A, ang nakalagay ay price. Sa C ay yung vertical, yung 0 ay yung so dito sila nag-meet. Etong line pataas, yung line D, pinapakita natin, yung from line A to B, ang natin ay yung demand. Tas quantity. So, wala na siyang value, walang numbers na nakalagay. So, ganito lang natin napapakita yung market equilibrium, consumer surplus and plus. Sabi dito, the total area between the curves up to the point of equilibrium represents the total surplus in this. So napakita natin na dito, no, sa equilibrium na ito at sa triangles na ito, napakita na merong balance between consumer surplus and producer surplus doon sa mga nabigay na schedule. Pero hindi naman natin ni-reiterate, hindi natin isinulat kung ano yung mga value na yon. In-indicate lang natin na dito napakita yung consumer surplus at dito rin naman sa baba napakita yung producer surplus. At hindi natin nilagay dito kung kanino, saan nagkaroon ng producer surplus at consumer surplus. Kasi upon checking this, bago mo malaman itong market equilibrium saan nagtugma-tugma ito, kailangan mapakita nyo muna sa akin or makita muna natin kung ano yung changes na nangyari sa demand curve in measuring consumer surplus at yung supply curve to measure producer surplus, which is yung kiniskas ko kanina. Ayan. So, info overload na mga anak, and it's already 4:34. Guess this is the last slide. So, ito lang ay additional information, 3 insights about market outcomes. Sabi dito, sa una, free markets allocate the supply of goods to the buyers who value goods most highly measured by their willingness to pay. Free markets allocate the demand for goods to the sellers who can produce them at lower cost or lowest cost. And 3 is free market produce the quantity of goods that maximizes the sum of consumer surplus and producer surplus. So, ibig sabihin lang yan, dito sa 3 insights about market outcomes, yung una, sa free market, mas ina-allow daw, no, na mas ina-allocate daw yung goods kapag mas naba-value yung or mas mataas yung willingness to pay ng mga consumers, which is true. No,
mas maraming supply sa market kung mas mataas yung kagustuhan ng tao mabili yung isang produkto. Sa pangalawa naman, free markets allocate the demand for goods to the seller who can produce them at lowest cost. Mentras mas mura mo mabibili yung mga goods and services, mas iyon yung available sa market. No, unlike dun sa number 1 na mas marami yung sinusupply dahil mataas yung willingness to pay ng mga tao. Yun yung una. Yung pangalawa, mas ina-allocate ng husto yung goods and services para dun sa mga businesses na binibenta yung produkto o serbisyo ng mura. Which is true also. No, kasi for example, around Bulacan yung mga salon, sabihin na natin na mas pinupuntahan ng mga tao kapag ang pedicure ay 60 pesos lang kasi mura. Unlike dun sa pedicure na tagti 350. No, mas marami nagde-demand kasi mas mababa yung presyo ng service. Yun doon naman sa una, inaalaw din naman ng mga tao or inaalaw mga tao na mabili yung gusto nila. Depende sa kagustuhan nila na magbayad. No, kung ikaw naman takot masugatan, edi willing ka dapat magbayad ng mas malaki. No, so nalaman mo na, okay, ang budget ko sa pagpapalinis ng kuko ay 800. Tapos yung pagpapalinis lang ng kuko ay 500. No, so okay lang naman na magpalinis ka dun sa tagpa 500. Yung willing mo namang ibayad ay 800. Meron ka pa rin consumer surplus na 300. Tapos yung pangatlo, the free market produces quantity of goods that maximizes the sum of consumer surplus and producer surplus. Para maabot natin yung welfare economics na tinatawag or yung right allocation of resources for the goodness of well-being of individual, no, dapat nagpapantay yung consumer surplus or yung mga natitipid ng mga tao at saka yung mga kinikita ng mga nagtitinda. So, yun naman yung 3 insights about market outcomes. Wala akong hintuan doon. Anyways, meron ba kayong questions, clarification, violent reaction sa discussion? So, hindi ko sure kung merong magre-rewatch nito dahil yung recording ay 1 hour and 17 minutes na. Ayan. Anyone, may questions ba kayo? You can react anything. If none, wala na kayong tanong. Yan. As of the moment, may responses na 92 dito sa attendance link at 82 na lang tayo dito sa Meet. Ayan. So, if you don't have any questions,